Uy, bulbo tayo kawalop. Wala ng alarm kawalop. Ang bulbo. So, wala ng alarm. So, paliwanag ko sa inyo kung anong ginawa natin kawalop para may ideya rin kayo sa mga owners dyan at sa mga mekaniko na hindi pa nakasabak nitong bulbo na mga backhoe. O, tips tayo kawalop sa mga bulbo dyan. Mga bulbo owner dyan sa mga exhibitor. So, Tagalog tayo ng kawalop. Bulbo. Yan o, bulbo. Tutin, BLC. So, hindi pa ito prime mga kawalop. So, ang issue, itong solenoid valve niya kawalop. Ito, original pa ito niya kawalop. Ang problema lang, nag-alarm ito. So, ngayon, pinalitan nila na mga dalawa na kawalop. Yung mura lang, hindi yung mamahalin na solenoid, yung binili. So, pero sinabi ko na yung original talaga yung bilhin. Kasi yung mga bulbo at saka pareho lang yan ng mga Caterpillar. Gusto talaga ng mga original. Kaya ito, kasi mahal yung original kawalop. Kaya ang ginawa ko kawalop, maghanap pa kami ng surplus, yung sikana na solenoid valve. Kaya ito, okay na siya kawalop. So i-explain ko sa inyo kung bakit hindi gumagana yung mga replacement, yung mura lang yung solenoid. Bakit sa ibang mga backhoe, kagaya ng mga Komatsu, Kobelco, no worries na, pwede na hindi original yung ilagay mo kahit na replacement, okay lang. Pero dito sa mga bulbo at saka sa mga kagaya ng mga Caterpillar, hindi talaga pwede yung mga replacement kawalop. Kasi napakamasilan ang ECU nito o mga controller box nya. Ang nagre-reading siya ng mga resistance, hindi yung nagre-reading lang ng kung merong resistance. Dapat sakto yung resistance ng ilagay nyo dito sa solenoid bago niya ma-reading. Kasi pag hindi yung sakto yung resistance, mag-alarm talaga yan kahit na bago yan, kahit replacement, basta hindi original. So yun lang mga kawalop. Sana makatulong sa mga baguhan at sa mga owners dyan. Kapag bulbo yung unit nyo, huwag nyo ilagay yung mga replacement. Dapat mga original talaga, lalo na mga bulbo prime. Big sabihin ng bulbo prime, yung mga tote na mga prime na, yung hindi niya ganito yung panel board niya kawalop, yung panglitis talaga. Ito BLC to 210, pero BLC pa ito kawalop, 210 BLC, pero hindi pa ito siyagday yung makina niya na pa individual 6 cylinder, pero yung mga 210 4 cylinder yun mga kawalop. So yun lamang ang tips ko sa mga dyan. So pangatlo pa dito, original ito, nandun yung dalawang pinalitan nila na pisa. Ganun pa rin. Una-una gumagana, pagkatagalan nag-alarm na siya kawalop. Kasi nga i-explain ko sa inyo sa susunod na video kung bakit bago na mag-alarm pa rin. Unang-unang andar, hindi siya mag-alarm. Katagalan, mga 1 oras o 2 oras, doon na siya nag-alarm mga kawalop. So kawalop, bigyan ko kayo ng idea kung bakit about itong solenoid ng mga bulbo. Hindi kagaya ng mga Komatsu, Hitachi, kahit na replacement yung ilagay, hindi mag-alarm. Pero ito, ibahin yung mga bulbo mga kawalop at saka mga Caterpillar. Masilan ng mga pisa nito, kailangan talaga original. Gaya nito kawalop. So ito, solenoid ito ng bulbo mga kawalop sa main pump. Nakadalawang palit sila. Ngayon i-explain ko sa iyo kung bakit nag-alarm pa rin kahit na bago. Unang-unang andar, walang alarm. Mga 1 oras operation, walang alarm. Tagalan, mag-alarm na siya kawalop. So ito yung dahilan. Yung original, pasapalagay natin yung resistance niya ay nasa yung ohms, pag reading mo ng tester nasa 10 o 10. Hindi ko sigurado kung magkano yung reading nito, basta sample lang ito. Bawa ito ay na reading ng 10, yung original. Tapos yung replacement na nilagay nyo, yung resistance niya nasa 11, so hindi magkatugma sa ECU. Pag reading ng ECU, ang BCU sa controller ng bulbo, hindi siya tatanggapin o mag-alarm siya. Unang-unang andar, wala pa yan kasi hindi pa umiinit itong solenoid. Katagalan ng init niya yan, hindi natin alam sa loob kasi replacement ka. Baka dumidikit na yung mga wire niya, yung wire na ginamit dyan dito sa loob, yung winding, hindi tugma sa original. Kaya ganun ang nangyari mga kawalop kaya sa original. Kasi ang original, naka-reading talaga yung wire, yung winding niya dito sa loob, yung magnetic wire niya, kung ilan yung ikot, gaano kalaki. Kasi sa replacement, hindi talaga magkatugma sa original, yung ikot at saka laki ng spool na nilagay nila dito kawalop. Kaya yan, nag-alarm siya kahit na bago pa, kahit replacement. Kasi ang original nito nasa 24,000 kawalop. Ang nabili nila noon na 8,000. So ngayon pangalawa, ganun pa rin, 12,000.
So malayo sa original, 24,000, pero kumuha kami ng surplus, yung original talaga na pang bulbo. Ngayon wala nang alarm to. So itong dahilan kung bakit nag-alarm. At least makatulong sa mga owners dyan na kapag bulbo yung unit nyo, huwag kayong bibili ng pisa na replacement, original talaga. At sa mga technician na hindi pa kabisado ang mga bulbo, matik na yan, huwag kayong bibili ng replacement na pisa. Okay lang mga trackpad, bakit? O mga pin. Pero sa mga makina, pisa sa makina, pisa ng hydraulic system nya, lalo na mga solenoid, automatic yan, original bibilhin nyo. Kasi naka-reading ito sa BCO, naka-accurate na yan. Kung ilan yung ohms na dapat ilagay dito sa original, yung para ma-reading sa BCO. So yun lamang mga kwalop.